dear beloved, Boss Mike Cervera. Yolo, mga kababayan, eto na nga. Nakaw, unahin na ho natin mga kababayan. Sino-sino na nga ba ang mga napakulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong? Kaya nga ba natatakot na ho ang bida ng mga bobo at tanga? Wala pong iba kundi si Sara Duterte na anak ni Digong, na kapatid ni Pulong at ni Baste at ni Kitty. Eto na, mga kababayan. Yun, no, mga kababayan, dami. Mga kababayan ko. Behind bars. Ayan, mga kababayan, ha. Innocent until proven guilty. Okay. Religious leader. Politicians and contractors. Is this political persecution? Or is it simply accountability finally catching up? Huwag kamay, ang ingay ng aso ko, mga kababayan, walang nagbabantay sa baba. Diyan ka lang, bebe. Ha? Di ba? Nako, mga kababayan ko, unahin natin. Ano ba? Wait lang. Ito na, palalabasin ko lang, maingay Paglakuan ng masaradong isipan mula sa silid ng karilan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mabalamang. Ito na, mga kababayan ko. Grabe, no? Naalala nyo ba si Kibuloy? Isa-isahin natin to. Na malapit na hong maipila si Sara Duterte dito, ha? Sino kaya mauna? Si Sara Duterte o si Robin Padilla? Ano? Sino mauna? Si Sara Duterte, Robin Padilla o si Martin Romualdez? Nako, ako gusto ko si sabay sila. Sabay sila, no, mga kababayan, no? Sabay si Sara Duterte, Martin Romualdez, saka si Robin Padilla, no? Mga kababayan. Nako. Eto na, mga kababayan ko. Potang inang mga magnanakaw, manyakis, at lalo namang karamihan dugas no? Eto, mga kababayan, puro mga immoral ang mga gawain daw. Sino? Eto ho, Kibuloy at saka si Mike Defensor, mga kababayan. Mahilig po sa mga gawain daw na immoral. Si Kibuloy, mga kababayan, kapag bumembang ito, libre, mga kababayan, libre, libre ang binibengbang netong mga ito, nakapila yung mga kwarto sa kwarto niya. Ang galing no, mga kababayan, yung kwarto mo, nandiyan dyan yung kwarto mo. May space. Sa bawat space na yan, may mga pinto. Pintuan ng mga mga babaeng binibengbang. Grabe si Kibuloy, mga kababayan ko, Buti hindi napudpud ang titi niyan. Eto naman, si Mike Defensor. Eto, mga kababayan, natahi na nga yung nguso. Putang ina, eto na ngayon, mga kababayan ko. Ang kaso, abay, plunder, mga kababayan. Ibig sabihin, mandarambong din. Hindi pa ho kasama yung pong kaso niya na isinampa ng NBI. Dahil nga po rito sa nadiskubre na immoral na di umano'y immoral na negosyo. Ano, Bambina, napod pa. Huwag kasing susubsob kapag katatlong araw nang tumutubo. Kapag sumubsob ka, 3 araw nang natubo, mapupudpud talaga ang nguso. Di ba, Marites Musni? Ay, nako, Jeff, So yan, mga kababayan, nako! Julie King. Tapusin silang lahat. Grabe, no? Eto naman, yung
pinaghiwalay pa kasi. Dapat pinagtabi sino to? Si Mike Defensor kay Kibuloy. Kasi isa sila ng ng mga ginagawa, no? Ito naman mga kababayan, Curly Diskaya at saka itong si Sara Diskaya, mag-asawa, mga kababayan ko. Oo. Pero mukhang parehas silang sumasideline sa iba. Oo, mga kababayan, yung babae daw sumasideline sa iba. Ito daw ho, si Curly, ganun din. Basta mga kababayan, huwag silang mag-away dahil sa kayamanan. Oo. Ngayon, ito ang contractor, number 1 contractor ni Digong, etong dalawa na ito. 'Di ba? Ngayon, ito nakakulong kasi na-discover ang mga proyekto sa gobyerno na hindi ho natatapos. Kulang-kulang. Yung iba, ghost, multo, wala hong makita pero kuha na nila yung bayad. Karamihan, nakuha na nila yung bayad, hindi pa ho tapos yung proyekto. Daang-daang milyon ho yung mga kontrata ng mga ito, mga kababayan. Tapos, ang madadatnan ninyo, poste-poste lang. Di ba, Jeng-Jeng, Pemi Busto? Nako. Eto naman, dito, bumaba tayo ng konti. Si Digong. Eto ho ang idol ng mga nabudol. Eto ho ang idol ng mga tatanga-tanga at mga mangmang. Eto yun, mga kababayan, si Digong, na hanggang ngayon, hindi na ho nila masilayan. Hindi na ho nakikita si Digong sapagkat ayaw nang magpakita sa kanila. Siya sobrang kahihiyan. Dahil sabi niya noon, di ba? Sabi niya noon, sisipain ko kayo. Tatadyakan ko ang taga-ICC kapag ako inaresto. Tapos yung mga tanga, papalakpakan sila, Marites Musti. Yay! Alicia Duran, yay! Ang galing-galing talaga. Tatay namin, putang ina! Ganon, mga kababayan, ang nangyari, ngayon, hindi na ho makapagpakita, mga kababayan. Wala na, mga kababayan ko. Tingin ko, makikita na lang nila si Digong pag eto, patay na. Diba, Arlene Villamor, nakakamping. Valdez Violeta, Roman Di Salva. Nako, mga kababayan ko. Next, eto naman ho si Jinggoy. Marami rin issue ito. Nandiyan ba si Teresita Tan? Teresita Tan, hello, nandiyan ka ba? M. Suzuki, nandiyan na. Sa inyo, Wilfredo Likop. Lisa Eunice, Bri, nandiyan na. Nakagarapon. Rose Agkang. Telma Marico, Ngayon, mga kababayan ko, si Jinggoy naman, maraming kontrobersyal ito Ito ho yung naging kontrobersya na may binulgar ho yung isang bading, bakla na dating artista na sinasabi na inagaw daw ni Jinggoy yung kanyang papa. Di ba mga kababayan? Alamin natin yung inagaw daw ni Jinggoy yung kanyang papa. Na nahuli daw, mga kababayan, na di umano ay tinitira sa lamesa. Kung naalala niyo yun, tinitira sa lamesa sa isang dressing room. Grabe mga kababayan, Tindi, mga kababayan, Yan po, si Jinggoy Estrada na nasasangkot din, mga kababayan, sa kasong plunder, pandarambong dahil daw po sa pagtanggap ng malalaking kwarta diyan po sa mga proyekto, sa mga flood control sa Bulacan. Tama Tama mga kababayan. Yan po si Jinggoy Estrada. Dito naman tayo mga kababayan. Kaya Nardong Putik naman. Nardong Putik. Ito naman po ay ibinisto, mga kababayan, kung si Jinggoy di umano'y bumebengbang
ng kapwa daw lalaki. Eto naman daw po, si Bong Revilla ay mahilig sa mga eme-eme. Nauna na nga po dyan mga kababayan na ibinunyag ng isang artista na ex ko na naging ex ni Derek Ramsey. Oo, na naging ex ni John Lloyd de la Cruz. John Lloyd Cruz pala yun. John Lloyd Cruz. Yon. At naging tulay ni Baste. Oo, tulay-tulay ni Baste para makilala si Derek. Mga kababayan, yun po yung nagbunyag na eto daw pong si Bong Revilla ay tinetext-text siya at niyayaya. Niyayaya daw mga kababayan ng isang gabing kaligayahan. Di ba ang Colpi TV DB yan yun. Niyayaya daw niya di umano Jason Permin si Ellen Adarna ng isang gabing kaligayahan. Di ba no? Minsan kasi mga kababayan yung paminsan-minsan lang yung mga isang gabing kaligayahan yun ang talagang matindi mga kababayan lami-lami ba? Yan po si Bong Revilla na ngayon ay nasasangkot din. Noli Labor. Nasasangkot din sa kasong plunder. Infinity, Myra Asahan. Nako, mga kababayan ko. Ganon din. Ayon sa isang dating undersecretary ng DPWH, walang iba kundi si Bernardo, ay nag-deliver daw umano ng kahon-kahon na pera, cash. Hindi humale-maleta. Kahon-kahon ang natanggap daw di umano ni Bong Revilla. sabi ni Marijo, masarap ang nakaw na sandali. Agoy! Oo naman, masarap yung medyo kinakabakabahan ka. Eto na mga kababayan ko. Alos parehaso ng mga pinondohan daw nilakad etong si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Diyan po sa Bulacan. Mukhang talagang nag-uusap Sabi pare, may pagkakapiramba. Saan ko ba pwedeng ilagay nakikita? Magkano yung pondo mo pare? Magkano? Meron ako dito 500 million. Magkano gusto mong kitain? Gusto kong kitain pare, kahit mga 40% sana ng 500 million. 40% para meron akong 200 million. Nakaw! Easy money, mga kababayan, Easy money. Oo. Kaya alam nyo mga kababayan, karamihan ng mga politiko, may mga binabahay sa mga kilalang condominium. Diba Doris Osamis, lahat yan. Freddy Caber. Karamihan ng mga politiko, tinatago ang kanilang mga chika babe sa mga condominium. Tapos gamit-gamit bambina yung pera ng taong bayan sa pagsustento sa kanilang mga sekretong benebengbang. Kakapal ng mga mukha nyo, mga hayop kayo. Diba? Buti pa yung mga kaibigan natin, walang ganyan. Marami akong kakilala, na nasa gobyerno, pero wala silang ganyan. Bakit? Nagtatrabaho sila ng matapat at tumutulong kay Manong Bongbong. Kita nyo mga kababayan? Ay, nako. Dati sa kondo ko meron, Nako. Ay, nako. Sabi, gago talaga to siya.
Ano sinasalisihan? Mamaya mapatay tayo niyan. Oo, kayo talaga. Oh, di ba mga kababayan? Oh, dito tayo sa huli. Ito ho mga kababayan, yung mayabang, matapang na naggagaling-galingan, si Marcoleta mga kababayan, ito ho yung kasapakat, neto ho si Mike Defensor at yung dalawa. Meron po, marami po Baka akala nyo etong 8 lang na ito. Marami pa hong mga nakakulong na mga may kinalaman yung kaso nila sa mga pagnanakaw at flood control. Nakuha nyo? So sa madaling salita, maraming napapanagot ang gobyerno ni Pangulong Bongbong na mga tiwali at mga may kasalanan sa bayan, may kasalanan sa batas, may kasalanan sa pambebengbang. Tingnan nyo mga kababayan ko, si Kibuloy, kaso neto, may kinalaman siya pang bebengbang. Diskaya, kasalanan nito sa mga ghost project, sa mga substandard contractor nila Digong. Si Mike Defensor, manunuhol. At meron din, trabaho, negosyo daw, di umano'y bahay, rat-ratan. Grabe, no? Si Digong, mamamatay tao, magnanakaw. Si Jinggoy, magnanakaw. Si Bong Revilla, magnanakaw. Ito naman po si Panochi Marcoleta, tumatanggap ng suhol. Grabe, di ba? At the rest, mga kababayan, kasapakat. Ito hong si Marcoleta, mayroon pang 2 nahuli na nanuhol din sa kanya. Abigail del Castillo, Antonio del Castillo. Di ba? Ngayon, mga kababayan, siya na lumanta. Yung mga iba dyan, mga bata-bata nila, mga utosan nila, mga district engineer, mga direktor, mga kung ano-anong mga posisyon sa DPWH, mga kababayan, ang mga nahuli. Jinggoy, magnanakaw ng Uy! Mag-like daw kayo, mga kababayan, Honesto, good morning po. Sa lahat, shoutout sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.